So, let's start in our portfolio project. So, be sure lang na i-update nyo muna yung inyong index file. So, for the portfolio folder, so nag-add ako ng another link dito, which is yung portfolio. Then, create din ako ng folder dun sa IT Elective 2 na folder natin. So, kinopy ko lang yung mga folders na kailangan natin. Then, meron akong image dito. So, gagamit tayo ng image. So, mag-download lang kayo ng mga image na kakailanganin ninyo. So, depende na lang kung anong gusto nyo gamitin. Okay? So, then, start na tayo. So, ito yung index file ko para dun sa portfolio. So, don't forget yung doc type HTML. Then, yung title, yung head. So, ito yung pinaka-libraries natin, yung CSS, the JavaScript. So, same lang din, no? Nung ginawa natin dun sa mga previous tutorial natin. Okay? So, start na tayo. So, start tayo rito using the navvar. So, familiar naman kayo rito kasi nagamit na natin to. The navvar. Okay. Okay. Then, gagamit tayo class dito ng unordered list. So, the UL. So, close kagad natin dito. Then, gagamit tayo ng list, LI. Then, gagamit tayo rito ng href. Then, close natin dito. Okay. Then, start tayo dun sa home. Okay. So, copy natin. So, dagdagan pa natin ng tatlong link pa. So, 2, yan, 3. So we have 4 links, no? So, home. Then, siguro ito gawin natin what I do. Then, ito, gawin na lang natin tong so, what about me? Okay. Then, ito, gawin natin contact me. Ayan. Then, save. Then, refresh natin or open natin. So, ito pa lang yung basic HTML elements. So, dito sa baba, maglagay tayo class dito ng section. Section. So, every link, gagawa natin yan ng section. Okay, section. Then, lagay tayo dito class ng heading o h1. So, design muna natin yung ating HTML elements. So, for example, my portfolio. Okay. Then, lagay tayo ng paragraph or the p tag. Okay. Then, lagay natin dito. So, welcome to my world. So, for example, the life of a programmer. Yan. Then, dagdag pa tayo dito. Siguro, boto naman. Then, lagay natin contact me. Ayan, contact me. Okay, let's save. Save. Then, refresh. So, yan. So, siguro, ayusin muna natin to. Itong ating menu. So, start natin dito sa nav. No? So, lagay natin dito is class equals double quote. So, yung ginawa natin nung nakaraan sa previous activity. Navvar. Lagay natin is inverse. Okay. Then, fix natin. Fix natin sa bottom. Fixed. Bottom. Okay. So, save. Then, refresh. So, ayan. Nandito na siya. So, ayusin natin itong part na to. Okay. So, dito sa UL.
So, dun sa UL natin, lagay natin is class equals, double quote, navvar. Okay, nav. So, yan. So, refresh. Bakit sa taas yung home? Ano nangyari? Let's see. Kasi, ayun. Hindi siya na-close. So, yun yung nangyayari kapag may mga hindi tayo nako-close na elements. Okay. Ayan. Okay, so okay na. So, next, applyan natin ng itong body, no? So, lagyan natin ng data spy. So, equals scroll. Okay, data target. So, para mag-scroll siya mamaya, no? Equals double quote the navbar. Okay. Save. Then, ano pa ba? So, lagyan natin class ng yung section ito. Lagyan natin siya ng size. So, dito na lang sa taas, gawa tayo ng CSS style. So, yan. Then, style. So, close natin. Makalimutan na naman natin. Then, lagay tayo rito ng the width. Okay. Yung 100 VW. Then, yung height. So, 100 VW. Okay, Then, naglagay na rin tayo class ng padding. So, ito yung pinaka-spacing kasi. So, gawin natin 50 px. 50 px. Okay. So, save. Refresh. So, ayan. So, ito yun, So, para makita natin yung output niya. So, lagyan siguro natin to ng image. Okay. So, lagyan natin ng style equals the background. Then, URL. So, CSS lang to class. Image. Then, yung image din yung folder ko. Pangalan ng image. So, meron ako doon inilagay na header.jpg. Okay. Then, isize natin. Background. Size. Then, colon. Lagyan natin ng 100%. Okay, by 100%. Okay, then comma. Yan. So, try na muna natin to. Save, then refresh. Bakit tayo pa rin? So, tingnan natin. Saan tayo may mali? Background. Okay, URL. Image. Header. So, save ulit natin. So, hindi lumabas yung image. Bakit kaya? So, let's see. Okay, eto. Bakit tayo may ganito? Malito. Dapat yan ay eto. Naging kama kasi. Yan. So, let's see. Tama na. Save and refresh. Ayaw pa rin. So, saan tayo may mali? Background. Okay. Percent. Style. Background. Ito. Natin talagyan ito. Okay. So, ayan yung mga mahalaga na kailangan sinecheck nyo. Ayun. So, lumabas na yung ating image. Okay. So, so may nakalimutan tayo rito.
Hindi natin na ilagay yung, of course, yung section. So, section. Okay. Kasi yan yung magiging focus natin, yung section. So, close natin. Okay? So, ito kasi, minomodify niya tong section na to, yung size niyan. Okay, let's see. Ayun. Okay? So, okay na. Siguro, ayusin natin to. Itong portion na to. So, gawa tayo ng another class. So, palitan natin yung kulay, no? Nung text natin. So, gawa na lang tayo ng class name para ma-change natin yung color na yun. So, siguro .cl. So, ito ay class name lang to, no? So, depende naman yan kung anong gusto nyo yung class name. So, yan. Then, lagyan natin ng color white. So, i-white natin siya. Then, tawagin natin tong class name na yan. So, class equals double quote, oops, CL white. Okay. Then, i-center na rin natin siya. Text, center. Okay. Save and refresh. Ayan. Okay. So, naka-center na siya, tapos naka-white. So, balik tayo rito. So, gawin natin yung ating my portfolio. Ito na lang. Lagyan din natin ng class to. Oops. So, gawin natin lead. Okay. Then, yung button, lagyan na rin natin ng class name. Class. So, btn, gawin na lang natin tong default. Okay. Save and refresh. So, yan. Mas okay siya. So, ito yung pinaka-home natin, ano. Then, para matawag natin ito, once na kinilik natin to, dito siya dapat magpo-point, di ba? So, lagyan na lang natin siya rito ng ID. So, equals the home. Okay. Yan. Okay. So, may nakalimutan pa ba tayo? So, save and refresh. So, ito yung first page natin nung sa home. Okay, so continue lang natin. So, next is yung second section. So, itong what I do section na to. So, create lang tayo ng panibagong section ulit. So, para dito sa link na to, yung second link natin. Okay, so, dito lang yan sa baba. Another section ulit. Okay, so, yan. Another closing tag ng section. So, bali, ang gagawin natin, class, every link dito sa taas, meron siyang corresponding section. So, like lang nung ginawa natin sa activity number 6. Okay? So, tignan na lang natin ng konting space. Yan. Okay. So, dun sa section natin, lagay tayo ng div tag. So, div tag. Then, lagay tayo siguro dito ng h1. So, h1. So, for example, my work. Okay. Then, another divider. Another div tag. So, div. So, yan. So, design muna natin yung ating mga HTML elements. Then, so, maglagay ako class ng image, no? So, img, the src, or the source. Then, close natin. Okay. So, meron ako na-download na image. So, ito yung ilalagay ko.
port1.jpg. So, lagyan natin siya ng class. So, gusto ko kasi nakaano siya, no? Thumbnail. Okay. Thumbnail. Ayan. So, ito yung first image. Then, siguro, actually, ano yan eh. May 6 akong image na inilagay dyan. Yan. Portfolio 1. So, dagdag pa tayo ng 5. So, copy-paste na lang natin. 2, 3, 4, 5, 6. So, isin lang natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, save. So, tingnan muna natin yung output niya. Okay. So, ito na yung image. Okay? So, medyo magulo ng konti. Ayusin natin. So, dun sa section, so, lagyan na natin dito yung ID, no? So, yung ID natin is yung so, may nakalimutan pala tayo. So, dito, lagay natin to ng ID. So, lagay natin dito yung home. Oops. Home. Okay. Work. Ayan. Work. Then, ito ay about and contact. About. Then, ito ay contact. Okay. Yan. So, ito yung ID na to. So, ito siya. Itong work. So, dito natin siya ilagay. Okay. Work. Yan. Then, lagyan natin ng class. So, gawin natin tong container. Yan. Then, dito sa div natin, so lagyan natin to, gawin natin tong page header class. So page header, then dito i-center natin to, class equals to text center. So para ma-center natin yung my work. Then, same as itong mga image, no? Center natin to. So, ganyan na lang din ang gamitin natin. Text center. Save. Then, refresh. Okay. Ayan. Naka-center na. So, medyo ayusin lang natin tong mga image, no? So, pero I suggest, kapag gagamit kayo ng image, no, it's better na naka-resize na siya and pare-pares na yung size niya, no? Para hindi na tayo gumamit ng resize. Okay? So, check natin. So, sa ngayon, ang gawin natin, i-modify na lang natin, no? Using CSS. Okay? So, img, so for the image. So, okay. Okay, so close natin. Lagay natin width. Okay. So, siguro mga 300 px na lang. Oops. 300 px. Ayan. Okay. Save and refresh. So, ayan na siya. Okay. Okay, balik tayo dito. So, text center. Ayan, tama naman. Eto. Na-equals kasi natin siya. So, dapat naka-center din kasi itong image natin. Ayun. Okay? So, mas okay na siya. Then, so, medyo lagyan natin ng konting effect itong mga image natin. So, gamit pa rin tayo ng CSS. So, lagyan natin siya ng hover. Okay? So, dito, para mas maganda yung image natin.
Oops. So, gawin natin img colon hover. Okay. Close natin. Then, lagay natin dito opacity. So, siguro mga 0.10. Then, close natin. Save and refresh. Ayun, nag-hover na siya. Okay. Ayan. So, sana nakakasunod pa, no? So, medyo yung transition, lagyan natin ang transition dito sa my image. So, transition. Ayan. Then, opacity. So, yung medyo may counting delay siya, no? Siguro mga 1 seconds is in, out. Ayan. Save and refresh. So, ayun. So, medyo parang may delay siya. Okay. Ayan. Okay. So, yun yung gamit nun. Okay. So, continue lang natin. Tingnan natin. Ano pa ba nga pwede natin ilagay? So, okay. So, okay na ba itong page 2 natin? Or yung section number 2? So, meron tayong ID, the page header. So, naka-center na siya. So, so save natin. Refresh. So, tingnan natin, gumagana yung home. What I do. Okay. Okay. So, gumagana siya. So, okay. So, continue lang natin. So, for section number 3, so, another section ulit tayo, class, ano? So, dito sa baba. Ayan. So, pang third section na natin. So, dito na tayo sa link na to. Itong what about me. So, gawan din natin siya ng content. So, ito yung pinaka section number 3. Section. So, close lang natin ulit yung ating section dito. Then, lagay tayo rito ng div. Another div. Okay. Div. Then, closing ng div tag. Okay. Then, lagyan natin ng break. So, maglalagay kasi tayo ng content dyan. So, yan. Then, so, lagyan natin to ng heading. So, H2 na lang. So, H2. Then, siguro my skills. Okay. Yan. Then, lagyan muna natin ng content. So, bago tayo maglagay ng class, ano. So, siguro, eto, punta kayo dito class sa site na to, yung lipsroom.com. So, if you want na kumuha ng mga sample data, record, so, pwede kayong kumopya rito. So, copyin ko lang to. Ito na lang. Itong part na to. Para lang may laman, ano. So, sample lang naman. So, yan. Okay. So, ayusin lang natin para mas maayos. Okay. Okay. Baba lang natin. Para mas kita natin. Ayan. Okay. So, save natin. Save. Then, refresh. So, ito na yung section number 3 natin. Okay. So, lagyan natin ng lagyan tayo muna ng class, ano. So, for the section, so, anong ID ang gagamitin natin? So, itong about, no. So, lagay din ulit natin dito. Section, ID equals double quote, about,
Then, yung class natin. So, make it a container. Okay. Then, dun sa div natin, so, lagay tayo ng class equals double quote. So, then ito rin, class equals, lagyan natin siya ng text center. Yan. So, dito sa class na to, gawa tayo ng class natin. So, gawin na lang natin siyang call text, yung pangalan. Okay. Then, yung sa call text, so ito ay ano natin to, created class name. Okay. So, gawa tayo rito ng dot column text. So, for example, yan. Oops. Close natin. So, ito ay CSS. Okay. Para lang maayos natin. Yung mahati natin yung text in 3 columns. So, gawamit tayo nito. WebKit column. So, yung count, siguro mga 3 lang. Okay. Oops. Para yung text na nandun sa div natin ay mahati sa 3 columns. So, save. So, eto yan. Dito sa portion na to. So, let's see if magti-take effect. So, ayun. So, nakita nyo? So, hinati natin siya sa 3 columns. Okay? So, ayun, natatawag naman. Okay. So, dagdagan pa natin ng content itong section number 3 natin. So, gamit tayo rito ng another div tag. Okay? Pero still, nasa loob pa rin dapat yan ng section dito. Okay. Baba lang natin. So, another div. So, div. Oops. Close natin dito. So, nasa loob pa rin siya ng section dapat. Then, siguro, gamamit tayo ng class equals, okay, row. Okay. Then, another div tag tayo. So, gagawa tayo ng column, no? So, another div. So, close natin dito sa baba. Another div. Ayan. Then, lagyan na natin ng class equals, oops, double quote, column. Okay. MD6. Okay. Then, oops, another divider ulit tayo rito. So, div. Okay. Then, close natin dito. Then, lagay tayo dito ng class. So, gamit tayo class ng panel. Panel primary. Okay. Then, lagay tayo rito class ng panel, heading, body, and siguro yung footer. So, kung natatandaan nyo pa yan, ginamit natin yan sa nung mga nakaraang activities natin. So, div. Another div. So, 3 div ang iligay natin. So, 1, 2, 3. Oops. Naputol. Okay. Div. So, yung first div natin dito sa loob. So, gawin siya natin class. Ito yung pinaka panel heading. Okay? Then, yung pangalawa, so, ito naman yung pinaka panel body. Okay? Then, yung pangatlo, ito yung pinaka panel footer natin. So, kung natatandaan nyo, nagawa na natin to. Okay. Panel footer. Ayan. Okay, so save.
So, tama ba? Yung mga closing natin. So, start natin dito sa panel heading. So, enter na natin to. Okay, lagyan natin ang content. H4 na lang natin. H4. H4. So, for example, PHP programmer. Yan. Okay. Dun sa body natin, so, enter natin. So, maglagay tayo ng dalawang content, ano? So, siguro maglagay tayo rito ng image, okay? img, oops. Okay, lagay tayo ng image. src equals to, oops. Insert tayo ng image dito. Image. So, meron ako nilagay na image dyan, yung me.jpg. Okay. Then, siguro, gawin natin siyang class. Lagyan natin siya ng class. So, image. So, ipasok natin sa circle yung image. Then, make it to center na naka-block. Okay. Then, so, lagay tayo rito class ng paragraph. Okay. So, lagay natin dito I do PHP programming. Okay. Then, lagay natin ng class. So, yung class natin, lead. Oops. Okay. So, class is a lead. Then, text center. Yan. Okay. So, sa footer, wala na ako nilagay. So, save natin. Okay. So, yan yung gusto natin mangyari. Okay. So, gumamit tayo ng panel heading. Okay. So, lagyan pa natin. So, siguro copy na lang natin yung code kanina. So, eto. So, copyhin natin to. Pero still, nandun pa rin sa loob ng row. So, test natin. Okay, oops. So, dinuplicate lang natin. Save, then refresh. So, ayun. Dalawa na sila. So, medyo edit na lang natin ng konti. So, palitan natin. So, siguro ito, web designer naman. Okay. Web designer. Okay. Then, siguro ito, gawin naman nating iba. I do CSS Bootstrap. Okay. Designing. Yan. Tama ba? Okay. Then, yung picture, yung image. So, palitan natin. So, me2.jpg. So, ayan yung name ng second image ko. Ayan. Okay. So, okay na ba yung third page natin? What about me? So, my skills. So, ayan. Okay. So, meron na tayong tatlong page. Home, what I do, what about me. So, So, test lang natin kung nag-link. Okay. So, continue lang tayo sa next section. So, for the last section class, etong contact me. So, balik ulit tayo rito sa ating notepad, ano? So, of course, another section ulit tayo. So, depende naman yan kung pagka gagawa na kayo na sarili nyong portfolio. So, depende naman kung anong layout yung gusto nyong gamitin, ano? So, marami pang possible na gamiting layout. 'Di ba? So meron pa tayong yung kung natatandaan niyo, no, yung fill, yung dynamic fill, then yung dynamic tab. So pwede niyo rin consider 'yon in creating your own portfolio. Okay? So ito na yung last section natin. So ayusin lang natin. So section,
Then, siguro, dagdag tayo rito ng header or page header. So, div. So, another div tayo dito. Then, lagyan natin ng laman. So, h2. Okay. H2. Then, so, contact me. Ayan. So, siguro ito, lagyan natin of course ng class. Gawin natin siyang page header. Then, isenter natin tong si contact me. Class text center. Ayan. Okay. So, save and refresh. So, ayan. So, dito na tayo, no? So, ito yung lalagyan natin ng forms. So, gagamit tayo ng form. Apply natin yung form natin. Okay. So, form. Oops. Form. F-O-R-M. Ayan. Then, close natin yung ating form. Okay. Oops. Then, gamit tayo rito class ng another divider or div tag ulit. So, div. Then, close natin dito. Div. Okay. Then, magpalagay tayo ng input elements. So, ito. Input. Oops. Input class. Okay. Then, lagay tayo rito ng placeholder equals so, lagay natin is enter your name. Okay, name. Then, of course, yung type nito ay text. Okay. Okay, so save. Then, refresh. So, ito. Ayusin natin. Lagyan natin ng class name. So, gamit tayo ng form control. Form control. Oops. Then, yung divider natin, lagyan natin ng class. So, gamit tayo ng form group. Oops. Yan. So, tama na ba tayo? Save. Then, refresh. Ayun. Okay. So, mas okay siya. Kaya lang medyo mahaba, no? Pero ayusin natin yan mamaya. So, siguro gawan natin siya ng So, another ano tayo? Resize natin siguro yung form. So, gawan natin ng size class equals double quote column natin. So, nagawa na rin natin to. MD5 column MD. So, i-offset natin. So, start tayo sa 4. Offset 4. Okay. So, let's check. Save. Refresh. So, yan. Okay. Then, ayusin pa natin. Okay. So, column and column D5 offset dash 4 group. Okay. So, sa section, okay. So, gawa naman natin siya class ng another, another div, another div. So, copy lang natin to dito sa baba. Okay. So, yan. So, gawin naman natin tong enter your email. Okay. So, type as email. Okay. Then, another. Paste ulit dito. So, another elements ulit tayo rito. So, placeholder, gawin natin itong subject.
Oops. Enter subject or subject na lang. Ayan. Okay. Then, another form group ulit. Okay. Then, galing natin to. Gamit tayo rito class ng text area. Okay. So, for the comments, okay. So, yan. Text area. Okay. Lagyan natin ng class name. So, form control. Oops. For control rows, siguro mga 10. Yan. Oops. Okay. Then, another group ulit tayo rito. Another group. So, this time, gawa tayo class ng tanggalin natin itong placeholder. Submit button. Submit. Then, input class. Lagay natin btn, success. Oops. Success. Then, btn. So, i-block natin siya. Okay. Then, save. Then, refresh. Okay. So, bakit nandito siya sa may dulo? Parang may hindi gumagana. So, ito yung effect ng block, ano. Sa bagay na i-discuss na naman yan dun sa previous activities. Yung paggamit ng form. So, ito ata. Para may mali tayo rito. MD-5. Okay. Tingnan natin. Oops. Medyo naghang pa yung mouse ko. Okay. Okay. Ayan. Save natin. Ayan. Then, refresh. Ayun. So, mas okay na siya. No? So, off 4. So, kung i-trigger natin to. Diba? 3. Oops. 3. Save. Refresh. So, yan. So, siguro mas okay na nga yung 4 kanina. So, yan. So, okay na siguro yan. Yan. Okay. So, balik ulit tayo rito. So, dagdagan pa natin. Siguro, dagdagan natin ng style. Yung sa section natin, so, ano ba yung ID natin? Lagay rin tayo ng ID. So, yung contact, ano? So, para makapoint siya dito. So, ID equals double quote contact. Then, lagyan na rin natin ng style equals, so, background color silver, sample color. Yan. Save and refresh. Ayun. Okay. So, yan yung sa contact me o yun yung last section natin. So, try nga natin. So, ito yung home. What I do. So, ito yung sa my work. What about me. So, ito yung sa my skills. Contact me. So, ito yung form natin. Okay? So, nakapag-build na tayo ng sample portfolio. Okay? So, yan. So, scroll natin. Kung gumagana scroll spy natin. Scroll. So, dapat ilipat sa what I do yan. So, ayun. Scroll ulit. What about me? Lipat siya. Ayun. Contact me. Lumilipat siya. Ayun. So, walang broken link. Okay. So, yan yung example natin ng portfolio gamit ang Bootstrap. So, dito sa portfolio natin, so, gumamit tayo ng scroll spy for the layout. So, yan yung end ng portfolio project natin.